Kapag daw ba yung lalaki nasa inuman tapos pinauwi siya ng mag-ina niya, tapos umuwi siya, ang tawag ba sa kanya under? Ang tawag ba sa kanya takot sa asawa? Ito kadalasan nagiging buyuan ng mga tropa kapag kagaling ka sa inuman, tapos pinauwi ka ng asawa mo, tapos pumayag kang umuwi, sasabihin sa'yo ng mga kainuman mo, ano ba yan? Under ka ba? Takot ka ba sa asawa mo? Ang tawag sa mga ganong klaseng lalaki, responsableng lalaki, responsableng ama, responsableng asawa. Kasi hindi naman sa lahat ng oras na kagaya ng dati nung binata pa siya na pwede siyang makipagpaparan sa inuman hanggang madaling araw. Meron na yung binubuhay na pamilya, meron na yung nag-aantay na asawa, meron na yung nag-aantay na anak. Kaya wag kang mahiya bro kung sasabihin sa'yo ng mga kaibigan mo, ano ba, under ka ba? Takot ka ba sa asawa mo? Tumahiya dun. Hindi nakakahiya yun. Pinapakita mo lang sa kanila na responsable kang lalaki. Kaya kayo mga madam, tatanungin ko kayo, responsableng lalaki ba yung napangasawa nyo? Comment nyo nga dito. Let's go. Minsan, sa panahon pa ng matinding karamdaman, doon mo pa natututunang pahalagahan ang oras sa pamilya mo. Totoo po ba yan? Sometimes, kung kailan nandoon na tayo sa matinding karamdaman, saka natin natutunan ang halaga pala ng oras para sa pamilya. Sometimes, kung kailan tayo nandoon sa matinding karamdaman, saka pa natin na-realize na napaka-importante pala ang panahon para sa Diyos. Sometimes, kung kailan nandoon na tayo, saka natin natututunan ang kahalagahan ng paglapit sa Diyos. At minsan, sa panahon pa ng matinding karamdaman, doon pa tayo natututong magpatawad sa mga nakasakit sa atin. Totoo po ba? Madalas nangyayari yon. Kung kailan may sakit ka na, doon mo pa nararamdaman na napakahalaga pala ng pamilya at ng oras sa pamilya. Kung kailan may sakit ka na, doon mo pa nare-realize na napaka-importante pala ang paglapit sa Diyos. At kung kailan may sakit ka na, doon mo pa natutunan ang magpatawad sa mga nakasakit sa iyo. Huwag kang tumigil sa pagiging mabuting tao. Kahit gaano pa kasama ang ginagawa ng mga nakapaligid sa iyo, ang bawat sabihin at gawin nila ay reflection lang kung anong pagkatao meron sila at hindi kung sino ka. Ikaw, kaya mong makatulog ng mapayapa kasi alam mo sa sarili mo na wala kang sinaktan at wala kang inaapakan na ibang tao. Huwag ka nang tumulad sa kanila dahil yan ang isa sa mga katotohanan ng tao na mahirap talagang baguhin. Always be kind to everyone. Maniwala ka sa kasabihan na kung sino yung ibinababa ng kapwa niya, yun ang itinataas ni Lord ng higit pa sa inaasahan niya.